So ito po mga kababayan, noong August 7 po, binisita po ni PBBM ang kanyang mga kababayan diyan po sa Ilocos Norte. Itong mga negosyanteng nadamay dahil sa nangyaring sunog. Ito po, lubos ang suporta ng pamahalaan sa pagbangon ng mga apektadong negosyante at mga manggagawa ng Batak Public Market matapos ang sunog na sumira sa pangunahing gusali ng pamilihan noong Hulyo. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nasirang bahagi ng Batak Public Market na sinaksihan ang mga pamamahagi ng 20,000 tulong sa mga kabuhayan sa bawat isa sa 128 apektadong stall owners at ipinagkaloob ang 150 million local government support fund special allotment release order para sa rehabilitation ng pamilihan. Grabe, action agad mga kababayan. So kung makikita nyo po dyan, ayan po yung plano bagong itatayo, no? Yan yung ipapalit dyan sa nasunog na yan. Okay, tiniyak ng pamahalaan ang patuloy na suporta sa pagbangon ng Batak Market sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong sa kabuhayan sa mga apektadong stall owners at paglalaan ng pundo para sa pagtatayo ng mas modernong, mas ligtas at mas matibay na pampublikong pamilihan. Pinalakas din ng administrasyon ang mga hakbang sa pagbangon ng mga komunidad sa pamamagitan ng agaran tulong, suporta, kabuhayan at pamumuhunan sa mga proyektong magpapasigla sa lokal na ekonomiya at magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino. Biruin nyo nasunog siya nung July, agad-agad po. Talagang nag-abot ng tulong ang ating Pangulo. Ang ano dito, 20,000 bawat isa sa mga apektado dito sa nasunugan sa Batak, Ilocos Norte, mga kababayan. So ito panoorin natin. Ayan grabe pa. Linggo yung araw na yun, July 5. Magandang benta. Siyempre, araw ng palengke. Tumawag yung kaibigan ng anak ko na nasusunog na yung market. Said to say na pagdating namin, wala na yung pwesto namin. Kahirap mag-pundar na hanap buhay. Dito lang kami umaasa sa pang-araw-araw na aming pangangailangan. Mabigat sa loob. Pero ang pasalamat lang namin, walang buhay na nawala sa nangyaring ito po. Mahal na Pangulo, maraming salamat po sa agarang pagtulong sa amin, paggabay sa amin, pagtulong sa amin para makabangon muli na kung saan yung mga bagay na nawala sa amin, sa tulong at gabay ninyo, siguro maibabalik po namin. Naging pasalamat namin sa inyo kasi hindi nyo kami pinabayaan. Andyan kayo lagi sa amin hanggang ngayon. Maraming salamat. Nauna mong naisip. Yun po. Biglang parang wala nawala lahat. 10 years na pinaghirapan. Yung 10 taon na yun, tinipid ko yung sarili ko na gumastos. Inisip ko yung para sa kinabukasan. Yung nasa isip ko, yung time na 10 taon na yun, ilang segundo lang, nawalang lahat. Grabe na. Alam ko na may magandang plano ang Diyos. Doon lang ako kumakabit ngayon. Paunti-unti, bumabalik sa dati. Unti-unti bumabalik yung mga suki namin at nakapag-umpisa na rin po kami. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa lahat po ng tulong na binibigay niyo po sa amin. Kami po ay nangangako na yung tulong na yon
ay palalaguhin po namin. Babangin po kaming muli. Maraming salamat po. Actually, ma'am, ito ang pinakamalaking sunog na nangyari dito sa Batak, no? Itong public market kasi natin ay kinikater halos buong second district. Itong pinakamalaking market dito sa Ilocos, kaya medyo masakit at talagang Grabe yun. malaking pinsala sa amin, no? 3 building ang nasira. So, Grabe yung pinsala ng sunog. Tingnan nyo naman, mga kababayan. Kaya talagang ganun na lang yung ano ni ate, ni kuya. Talaga masakit para sa kanila yun. Kasi siyempre, yun na yung kukunan nila ng kanilang hanap buhay, no? Mga kababayan. Pero sa ganun, mga kababayan, tuloy ang buhay. Diba? So, ganun talaga. Hindi natin alam kung kailan darating ang trahedya. Kailan darating ang sakuna. Diba? Ang kailangan gawin talaga, bumangon muli. Tuloy lang ang buhay. Diba? Dahil nandiyan naman ang ating gobyerno, agad na tumulong, sumuporta sa kanila para sa kanilang pagbangon. So, yan nga nagbigay agad ng budget, no? Ang ating gobyerno para mapaayos, mapalitan ng bago at tiyak, mga kababayan, napakaganda ng proyekto na ipapalit dito sa nasunog na ito. So, ika nga, sabi ni Kuya kanina, na may magandang dahilan kaya nangyari yan ang ating Panginoon para sa kanila. Sa mga kababayan natin na nandyan. Diba? Okay, tuloy natin. talaga pong mahirap, pero dahil po sa tulong ng national government, ang provincial government, pati LGU, nagtulungan po kami. Nung next day kasi, nag-declare na po kami ng state of calamity. So ang ginawa namin, nag-quick response fund kami. Tsaka sunod-sunod na rin naman po ang tulong ng national government, DSWD, DOLE, tumulong rin po sila. Yung mga iba-ibang mga national agencies, lalong-lalo po ang Malacanang, tumulong po sila sa City of Batak. Sa mahal namin Pangulo, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Actually, nung July 6, tumawag na po kagad ang opisina ng Pangulo. Kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat at inaasahan po namin na makabangon po kami agad sa tulong ninyo, sa tulong ng probinsya, makakabangon po kami agad. So again po, maraming salamat at nandito lang po kami para sa inyo. O ayan, God bless po. Iwala lang ho, makakabangon ho kayo kaagad. Mga kababayan, dahil ang suporta na pinapakita ng administrasyon ay para makabangon kayo agad. God bless. Ganun talaga. No, mga kababayan. May mga nangyayari talaga na hindi natin inaasahan. Pero hindi yun ang dahilan para lang tayo ay mawala ng pag-asa. Kundi yun ay gawin inspirasyon para makabangon muli, mga kababayan.